Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tara at samahan ninyo ang aming grupo na bisitahin ang isang exhibit. Narito ang mga pambungad para sa isang exhibit dito sa Pambansang Museo ng Antropolohiya. Samahan nyo kaming pumasok dito sa exhibit na pinamagatang biyay. Salita na ibig sabihin ay buhay. Ang exhibit na ito ay nag-aanyaya sa atin na kilalanin ng tradisyon, ekolohiya at kaalaman ng mga negritong komunidad sa Pilipinas. Masasalamin sa mga larawan ng mga katutubong lunas, buto at mga tradisyonal na sibat ang kanilang malalim na ugnayan at respeto sa kalikasan. Iba't iba ang paraan ng panguhuli ng hayop ang mayroon ng ating mga ninuno. Ngunit ito ang nakapukaw ng aking pansin dito sa exhibit, ang mga bitag. Ito ang mga tradisyonal na patibong na sumisimbolo sa malawak at praktikal na kaalaman ng mga katutubo sa ekolohiya, partikular sa mga pag-uugali at tirahan ng mga hayop. Patunay ito na bago pa man dumating ang mga makabagong teknolohiya, mayaman at may tanyag na talino at siyensya ang mga katutubong komunidad dito sa Pilipinas. Halimbawa nito ay ang halong at luwan na yari sa uway at kawayan na partikular na ginagamit sa panghuli ng mga manok. Ang mga kagamitang ito ay may malaking kahalagahan sa kasaysayan dahil ipinapakita nito ang mga sinaunang pamamaraan ng ating mga ninunong negrito upang mabuhay ng may pagpapahalaga sa kagubatan. At dadako naman tayo sa pamumuhay ng mga negrito at tuklasin ang ambag ng kanilang kagamitan sa kasaysayan at simbolo nito. Sumisimbolo ang mga kagamitang ito sa kanilang mayamang kultura at malalim na ugnayan sa kalikasan bilang mga dalubhasang mangaso at mangalap. Ito ay mahalaga sa kasaysayan dahil nagpakita ito ng pamumuhay ng sinaunang tao at patunay na ang mga negrito ay hindi lang lagalag sa gubat. Sila rin ay batikang mga ngalakal na nagpatakbo ng sinaunang ekonomiya sa pamamagitan ng sistemang alibay at sao. Talagang isang makaalamang tuklas ang pag-aaral sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Alam ko na sa isip mo, kapatid. Tama ka. Ito ang mga sinaunang labi mula sa Kuwebang Tabon, Palawan. Noong 1962, nahukay ng team ni Dr. Robert Fox ang Tabon Skull Cap. Alam niyo ba na tiyatayang nasa 16,500 taong gulang ito at nahukay kasama ng mga sinaunang kagamitang bato? Pagsapit naman ng 2000, may nadiskubring karagdagang mga labi kasama na ang right tibial shaft o buto sa binti. Ang lupit nito dahil tinatayang nasa 47,000 taong gulang ito, mas matanda pa sa skull cap. Para naman sa koneksyon nito sa mga negrito, hinuha o deorya-balang ng mga arkeologo na may kaugnay ito sa kanilang dahil maliit at balingkinitan ang bulto ng mga labi. Sulitong-sula pa rin ito sa ating prekolonyal na kasaysayan. Astig, di ba? Bago pa man dumating ang mga dayuhan, mayroon na tayong sariling mga doktor at parmasya. Ang mga kapatid nating negrito ay gumagamit ng mga dahon, ugat at dagta upang magamot ang halos anumang karamdaman. Pinapatunayan nito na bago pa man tayo sakupin, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon ng mataas na sistematikong antas ng kaalaman sa siyensya, botanika at medisina. Mayroon na tayong mayamang kultura sa pagpapagaling na nakatayo sa sariling nitong mga paa. Ito ang perpektong simbolo ng malalim na koneksyon ng tao sa kalikasan. Ipinapakita nito na ang gubat ay hindi lang pinagkukunan ng kahoy. Ito ang pinakamalaking tagapagbigay buhay, lunas at proteksyon. Ang karunungang ito ay hindi lumang paniniwala, kundi isang pamana ng ating lahi na dapat ipagmalaki. Pumunta naman tayo sa materyal na kultura ng mga negrito. May kita dito ang mga kagamitin nila na pang-araw-araw tulad ng sulat, tatagan at marami pang iba. Hindi lamang sila biyasa sa pangangaso, kilala rin nila ang kanilang sarili. Sila ay gumagamit ng mga palamuti sa katawan tulad na lamang itong kwintas, mga accessory na ginagamit sa iba't ibang parte ng katawan, mga damit na gawa sa balakbak ng punong bahagi ng uring ficus at artocarpus, at ang suklay na ginagamit pang-ayos ng sarili. At doon nagtatapos ang aming munting infomercial tungkol sa BI Exhibit. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!